So malalagyan po yan ng coated panel. Okay, you know, shoutout kay Ma'am Jillian Riparip at kay Sir ayun, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Bili ko ito ng mga materials para sa ano yan, Mapandan project. Hi, hello ma'am. Nene, shout out. Ano kuya? Bili ako ng ano, Davis Taste of Grey, dalawang 6 liters. 16 kuya? 16 liters. Ting supply, dalawang kita. Tapos thank you. Ayan, meron nang binigay na ano, signage para sa safety, ang Davis. Okay, so ito yung mga binili natin, dalawang 16 liters na Taste of Grey to 690 ang bawat isa. Dalawang 16 liters na Seal Grey, ganun din to 690. Dalawang timba na Smoke Grey 16 liters to 690. So pare-pares na sila ng presyo. Tapos dalawang na white na elastomeric 675 po yung bawat isa nun. Tapos limang paint brush number 7, tsaka roller brush number 7. Tatlong brush na paint brush, so 50 pesos, tsaka BB roller 90. So 18,380 po lahat yung binayaran natin dito. Okay, so let's go. Ano yan? Oh, sige. Ikang kapay, loket mo. Kaya mo tikas ta. Lagi kabilag tutoy. Okay. So let's go. Tara na sa Mapandan project. Okay. So daan muna tayo rito sa ano, Malakampa bago tayo punta doon sa Mapandan. TV Consul. TV Consul po yung project po natin dito. Update natin. Kaya lang may nagpapatugtog Okay, so ayan o. Medyo malapit na matapos. So ganito lang naman yung framing nito. So yung mga electrical nya, ayan, nandyan na. Ayan yung ano, mga switch. Saan galing itong switch? Saan galing? Agad. Yung mga switches. Kaya sir, galing yata ang US eh. Iba no? Iba yung ano nyo no? Kung binili lang natin yung switch ng ilaw. Oo. Ito ay para sa to. Para Iba sa daw kasi yung saksakan ng mga appliances ni sir. Kaya ganyan yung pinalagay. Pinalagay yung... Ano ba to? Bakit may ganito? Ano to? Para saan to? Ito? Ilaw? Saan Hindi, yan? switch ng ito. Para kahit na nakasaksak, dito lang papatayin. Kasi wala lang power to. Yung pala. Iba yung itsura ng mga boss oh. May switch para sa saksakan sa appliances. Ayan. So galing... Ubus ng boss. Galing abroad mga boss. Nagtataka ako kasi may saksakan tapos may patayan dito. So galing sa abroad. So ito naman yung mga switches ng mga ilaw natin. Okay. So dito na yung mga neon lights. Okay na to. Tapos yung neon lights na iba ito dito. So naka-group po siya. Na-testing nyo ng pinag-ilaw yan? Oo, guys, dito sa baba. Hindi pa kasi nakapak. Okay. So abangan nyo na lang po ito mamaya mga boss. Babalik po tayo rito, matatapos na ito mamaya. So meron pa rito nakalagay. So may neon lights din dyan, tatlo, 1, 2, 3. So may inabang na si Buddy Jess na wire para doon sa taas. Ayan. Nice si Buddy Jess, mga electrical niya. So importante rin pag gagawa kayo ng ganito, may idea kayo dun sa pagkonekta ng mga na mga wirings para sa mga ilaw. So yun doon sa mga pagkukunan naman ng ng linya, so electrician na po yun ang gagawa.
So nakaano sa plano naman po ng bahay yun. So tayo itatap lang po natin yan dun sa pinagkuhanan natin ng mga linya. So dito sa boat natin mga boss, so nilagyan natin ito ng silignon. So kailangan pa rin lagyan ng silignon. So ito kasi rated na po daw siya ng anay, kaya lang mas maganda kung malagyan pa rin ng silignon kasi inaanay pa rin po ito. So kahoy pa rin kasi siya mga boss. So dapat bago ito mag-install, maglagay tayo ng silignon para may protection po siya. So meron na rin po kasi nangyari sa amin, nagkabit kayo ng ganyan. So wala pang isang taon, inanay na. So ayun, na bulok, na anay. Siyempre, nasira. So sayang. So yun yung isang babalikan natin dito sa Villasis Pangasinan project. So yun yung isang concern ni Madam nila Mamimelda. Yan, pupunta po tayo ron para tingnan natin yung inanay. So siguro rin tayo ng doon pang-anay pag inayos natin yun, mag-spray din tayo pang-anay para protection din sa ginawa natin. So iwan ko lang kung nadama yung TV console. So pag-usapan na lang namin ni Madam. So lahat naman ng bagay pwedeng pag-usapan. Siguro maintindihan naman niya yung nilagay natin doon ay hindi naman gaya nung ibang board na yung BBC na hindi naanay. Yung Primo board, doon hindi ko siya inaanay. So maganda po yun, yung Primo board. Kaya lang, mas mahal kung kumpara mo dito, halos doble yung price niya. So pang matagalan, pwede po yun. So ito, okay rin ito basta ma-maintain. Lalo na doon sa malagyan ng kung inaanay yung bahay ninyo, inaanay yung paglalagyan mo, mas maganda pa rin kahit kahit walang i-issue, lagyan mo na rin para masigurado ng sunog nun. So yun. Okay, so balik na lang po tayo rito mga boss. So hindi pa naman tapos, mamaya balik po tayo dyan, video po natin. Okay, dito na tayo. Baba natin yung materials. Pag-ibaba yung mga pintura. Ayan, maglagay tayo ng Davis safety sign. Kaya nga tayo rito. Ano ba yung magandang disenyo na ilagay rito? Tingnan nga tayo. Natin yung gandang parang sponsored ng Davis ay nako, na tayo na Caution, ongoing painting, Davis paint revented. Ayos talagang Davis Okay, lagyan nyo nga rito. Tali nyo rito na. Ayos nyo. Ayun shoutout kay Mang Kasalabaso at ng Davis Philippines. Ayan So na lang, sponsor na lang na pinturang kulang. Ayan, shoutout. Davis po yung gamit namin dito ng pintura. So ayan, nakapag-primer na po tayo rito. Primer. Ayun kapi po tayo mga boss. Dito may nga pupuntang pintura dito. So kumuha muna ako ng tagdadalawa. Yan, seal gray, smoke gray, tapos yung white, tsaka
Shades of Gray. So yan lang muna yung kinuha natin, nasa 18,000 plus. Pati yung mga brush tsaka ruler. So dito sa ano, Davis Sun and Rain, ano po yan, waterproofing paint. Ayan, odorless elastomeric waterproofing paint nakalagay. So maganda po siya. So parang nag-waterproofing ka ulit. So yung ano dito sa interior mga boss, nag-waterproofing po tayo lahat ng interior na ito. So ito pang protection lang ulit sa wall natin. So doble-doble na po yung ano, yung protection natin. Meron na po tayong waterproofing na nilagay. Tapos yung ipipaint po natin dito sa labas, waterproofing po ulit, naka waterproofing paint. So yung maganda. So pwede ito sa exterior tsaka interior. So kung gusto niyo naman ng ano dito sa loob, hindi masyadong makintab. So ito parang semi-gloss yung ano nito yung texture nito Kung gusto naman yung parang matte lang, pwede kayong kumuha kay Davis ng Biopress. So meron po siyang pagpipilian, parang matte lang po yung mga kulay nun. So ang maganda kasi doon sa matte, hindi halatadong yung pader mo, yung bako-bako halos hindi mahalata pag matte yung nilagay mo. Pero dito medyo may mahalata ka dyan. So normally naman yun, normal naman sa mga bahay yun na may ganun ka makikita. So nasa pagpapalitada kasi yun kung magaling yung magpalitada. So ngayon konti-konti lang yung nakikita kong naka-perfect sa palitada talaga. So karamihan hindi talaga nila makukuha ng perfect yan. Mayroon talaga na naglulundo. So yung iba maayos naman pero hindi ganun kalundo. So ganun. So ang gawa lang naman natin dito, kaya tayo nagpipintura, pakinisin lang yung pader. Tapos may prepare yung pintura. So sa pintura kasi madali lang yung magpintura, pero yung pag-prepare yun ang mahirap bago pinturahan. So yun lang gagawin natin, pa-smoothin yung pader tapos pinturahan. Siyempre sa mga cuttings, yun din yung isang medyo mahirap kasi talagang medyo busisi maselan lalo sa pagka-cutting. So yung iba gumagamit din ng masking tape. So ganun ginagawa nila. So i-update natin dito mga boss habang nagkakape. So yun po yung combination ng mga ilalagay natin dito. So abangan nyo na lang po kung ano yun po yung kakalabasan, yung resulta ng project natin dito. So dito nag-retouch pa po sila. So yung pinag-retouch sila, skim coat din yan. Siyempre bago natin tayo magpintura, pipinturan ulit natin ng flat latex yan. Kasi importante yun. Lahat ng retouch na pangmasilya dapat mapinturan din ng flat latex bago tayo mag final color. So sa pag final color, hindi lang basta nag final color ka okay na. So magre-retouch ka pa rin doon mga boss. Dito na po silang banda. So dito naglalagay na po sila ng primer. Ayan primer. Pwede na rin tayo mag-start dito. So yun na lang yung mga mga retouch nila, kailangan na malagay ng primer yan bago bago tayo magpintura ng top coat. So huwag niyong kalimutan yung yung mga nilagyan niyo ng retouch okay. I-primer lang niyo muna yun. Mahirap na mag-back job. So pag nag-back job tayo, so hindi naman agad-agad magkakaroon ka ng back job kasi abutin pa ng panahon yan. So mga isang taon ganun, makikita mo yung mga magiging back job dyan kung yung meron tayong hindi na ayos. So pag mayroon naman ganun, pwede naman natin balikan, wala namang problema sa atin yan. So makakuha naman sa magandang usapan. Siyempre ayaw rin natin masirang pangalan natin. So kung kailangan na meron tayong babalikan, babalik po tayo. So wala naman sa ngayon, wala pa naman. Yung banda naman mga boss, yan. So malalagyan po yan ng coated panel, banda na to. So susukatin po natin yan para ma-estimate.
tapos i-set natin kila Amanda. So pag nakaharap ka doon sa highway, yan, nasa pag nakaharap ka, left side, yan. So floated panel po yan, ilalagay natin yan, accent yan. So yung ibang ginagawa nilang accent na cladding, yung mga stoneworks. Tapos dito, yan, meron din tayong accent na ilalagay dito. So ditong banda, nakikita niyo yan. Ay, pakita ko. So ditong banda, may floated panel yan. Tapos dito sa loob na ito, may floated panel yan. Ano po siya. Ay, kaya dito lang pala. Dito lang banda kasi walang moldura doon. Pangit tignan. So dito lang banda yung floated panel. Mas maganda sana kung may moldura doon sa ano na yan. Ayun, nakikita na yan. Papapanggan yan. Tapos gaganito. Mas maganda kung malagyan ng moldura yan para yung ano natin. Kaya lang wala na eh. So kaya dito na lang tayo. So hindi kasi para sa akin mas maganda pag ganun. So dito sinukat na po natin. So ito yung malalagyan ng floated panel. Yan. So sinukat na natin, tapos lalagyan na lang natin ng ano yan. Ano na lang natin kila sir. Bigay yung estimation. Tapos dito, so nasabi ko na rin yata kanina. So dito floated panel ito. Yung sa may harap lang. Tapos ditong banda. Tapos yung iba pintura na. So ganun po yung gagawin natin. So andito naman na yung sukat, estimating ko na lang. Ayan o, gumaganda na. So White House yung itsura niya ngayon. Ayan, shout out kay Ma'am Lynn Garma Agliam, saka kay Sir Glenn Libert Agliam. Ito yung may-ari ng bahay. So sana mapaganda pa natin. Okay, abangan nyo na lang po mga boss. So tara na muna. A few moments later. Dito na tayo sa bahay. Uwi muna tayo, tapos mamaya balik tayo sa Malacampa. Ano natin yung project doon, matatapos na po mamaya. Ayan no, yung mga bonsai. Ano na. So ito na weld ito kanina. Ayun, okay na. Ganda na oh. Ano yan? Wala pala eh. Kain tayo mga boss. Kain tayo ng turon merienda. Masarap ba yung turon iyan? Ito, sarap ba ito? Taste mo kung masarap. May banana sa loob. Bakit ayaw mo na may banana? Sarap naman, di ba? No? Sarap naman nito, di ba? Who's your favorite vlogger? Who's your favorite vlogger? Wag nagulo yung vlog. Wow, thank you. Welcome po. Okay. Okay, lumuwang na. Lumuwang na yung paglalagyan natin ng mga module. So itong gagawin natin sa naman ito sa modular kitchen cabinet. Ayan, shoutout kay Ma'am Sunny B. Delight. Si Badsoli. May vlogger po tayong kasama na andito mga boss. Si Badsoli. Ayan. Follow nyo na po mga boss. Ano bang vlog na mo? Pangalan mo na lang basta? Wala pa. Mga kawudi. Mga yan? Ano bang magandang rito? Mga kababayan? Mga kamodule. So ayan, abang-abangan nyo lang po mga boss. Kamodule, pwede siguro yun no. So ito po yung pupunta dun sa Romulo Street. So
kitchen cabinet, modular kitchen cabinet. So siyempre yung gamit nating ano dito, ano na yan, yung gamit nating board dito yung marine laminated board na double face na matte white. So meron din naman yung mga ano, yung UV gloss, yung mga gloss na board. So mas mahal nga lang po yun. Tapos meron din ano, PVC board. Kung gusto nyo hindi naanay, yun pwede rin po yun. Kaya lang mas mahal po yun kumpara mo dito, halos doble yung presyo. So ayun, pwedeng mabasa yun, hindi pa inaanay. So maganda po yun, pero maganda rin yung presyo. So dito, ano ito, maglinis na naman? Calibrate ulit. So, lagi tayo nagka-calibrate dito Wala bang may papairam si Powerhouse na tools yan? O kaya si sino bang ganda, si Makita? Baga naman. O si ano ba, si DeWalt. Ayan, shout out na lang. Ayan, marami po tayong ginagamit na power tools dito. Si Total, si Boss. Ayan, pwede po kayong ano dito mag-sponsor. Ayan, para yun ang ipapakita namin gamit namin. Si Total, ayan. So ayan, may ano po yan, binayaran po namin yan, hindi po kami yung binayaran, kami yung nagbayad sa mga tools. Okay, so mamaya balik po tayo sa, ano, sa Malacampa project. Ito pupunta naman dito sa ito sa Palimbo. Ayan, shoutout kay Ma'am Telma De La Cruz Pastor. Ito po yung napili niyang cornisa. So marami po kasi tayong design na cornisa. So ito po yung napili niya. Isa sa mabili nating cornisa ito, MLB. So ito naman, pangalan ng cornisa na ito, ND. So hindi po siya inaanay, pero pang indoor lang po siya. Years later. Okay, so ayan, tapos na po nila dun sa loob. So ngayon, ipakita ko muna yung before niya, tapos yung 3D model. Tapos puntan po natin yung loob, mga boss. Okay, so nakita nyo naman doon sa loob yung 3D model niya at yung before niya. So ngayon, pupuntan po natin para ipakita yung mga ginawa po natin dito sa Malacampa project. So tara, let's go. So nagtatiles pa rin po sila rito, pero doon sa loob tapos na. Ayan o, ganda na o. Okay, shoutout kay Ma'am Jillian Riparip at kay Sir Seth. Ayan sila. Sir. Ayan. So ito po yung last na ginawa nating TV console. So ang ginawa kasi natin dito, ceiling, tapos interior paint. Tapos kasi siyempre kasama na yung cornisa dyan. Tapos po tayo ng PVC ceiling. So may kita nyo po dun sa dating video na ito, mga boss. May ceiling na po ito. Tapos tinanggal po natin. So pero meron siyang nakalagay na mga frame dati. So angular bar yung mga frame niya. So ngayon sabi nila, sir,
kinausap nila ako nila Ma'am Jillian na i-retain yung frame niya pero gagawin natin coupe design, sabi niya. So yun po yung ginawa natin. Tapos pumili na rin sila ng cornisa. Tapos gumawa na rin ako ng 3D model na ito. So bago natin umpisan ito, gumawa ako ng 3D animation. So pinakita ko sa kanila. Nung okay na po sa kanila, ayun, inumpisan na natin. So dito sa kusina, so ayan, combination po siya ng PVC ceiling tsaka gypsum board. Tapos yung cornisa natin. Tapos yung mga paint na pumunta rito, Davis paint po yung mga nilagay natin. So sa mga kwarto, naipakita ko naman yan doon sa mga last video natin para sa Malakampa project. So tignan nyo lang po. So ang papakita ko na lang po dito yung bandang dining, kusina, tsaka salas, tsaka doon sa may TV console. Okay, yung last na pumunta tayo rito, wala pang tiles ito. Pero ngayon meron na, nakikita nyo. Ayan, ganda na. So may design pa yung mga tiles nila pati doon sa salas. So ayan, no, ganda na. So PVC ceiling, tsaka gypsum board yung combination na ceiling natin. Tapos yung model na MLB na cornisa. So ito po siya. Ayan, ito po yung mabili sa atin. Tapos may 45 na cornisa. Okay. So ganda. So pagkatapos niyan, nung bumalik tayo, ito na po siya. Ito na po yung last na ginawa natin. Itong TV console. Okay, marine laminated board. Yung ginamit natin dito. Pero yung mga, gumawa rin po tayo ng mga accent niya. Gaya nito. Tsaka itong cabinet. So may accent po siya. Marine laminated board din po siya. So ganito na po yung kulay niya. Okay, so yung design nito, ito po yung pinagawa ni Ma'am Jillian. Siya po yung nagbigay ng idea ng design na to. So yun naman yung ginawa natin. So okay na. So may ilaw siya, neon lights na warm white. So ayan, pati ito, idea niya rin po yan. Tapos naglagay din po tayo dito ng neon lights. Tapos may mga switches po yan dito. Ayan. Nasaan na yun? Ayun. Ayun yung driver. Ito yung switches. Tapos meron pa yung mga saksakan dyan. So pwede mong patayin yan kung di mo gagamitin. Tapos yung ginamit natin dito na concealed in just yung Happy Lane na brand. Ayan. Soft closing. So ganyan po siya lahat. Okay. So hidden handle. Ito yung ginamit nating handle dito. Ayan. So ganun lang lahat yan mga boss. Okay na. So yung mga picture na ito, ipapakita ko na lang po dun sa last video natin. Okay. So ayan po. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.